Hello everyone. Ayan, mabilis lang na live. Mabilis lang na live kasi yung page ni Sas Rogando Sasot, yung For the Motherland at saka yung personal page niya were both taken down. Even yung messenger niya burado. So binura si Sas sa muka ng Facebook. Ayan, grabe na to. And ang mga susunod na katanungan dito ay bakit at sino ang nagpabura kay Sas sa Facebook? I cannot believe that this is happening under the the current administration. Sobrang it's difficult not to think na walang kinalaman dito yung yung well, at the least, nakakairita that, well, nakakagalit na, na hinahayaan ng gobyerno natin yung mga ganitong klaseng insidente, yung mga pag-silence, pagkitil doon sa mga very vocal about their politics. Ako matatandaan po natin, si Lorraine Badoy was also deplatformed. After that, SMNI. After that, Maharlika. At pagkatapos ngayon naman, si Sas. Ayan. Banat Bay was also deplatformed daw but I do not know exactly the reason why. Kung bakit. Pero pati siya na deplatform. It's difficult not to think na walang kinalaman yung politics about this. 'Di ba? Last night I watched sa live na Attorney Trixie with Sas, sabi ni Gigs Santana. Actually po, Ma'am Gigs, after nung live nila ni Attorney Trixie, nag-live rin kami ni Sas. Inabot niya kami ng 2 a.m. doon sa live namin. So ngayon, pagkagising ko, ayan na, nakita ko na burado na pala si Sas, ganyan. Ayun. And then may mga nagtanong sa akin, do you think may kinalaman si TP sa pagkabura ng page ni Sas, ganyan? You know, wala naman talaga tayong pruweba kung sino nagpabura ng page ni Sas eh. Ang sa atin would be, sino yung mga magbe-benefit pagka nawala yung account ni Sas? 'Di ba? Are you anxious na ikaw na ang next? Sabi ni Chino Season. We kinda know na kami na yung next. Kasi may mga nakarating sa akin ng mga voice recording at saka mga screenshots na they really wanted me taken down. Ganon. So, it will come. It will come. Huwag kayo maglala kasi pag nabura yung page ko, gagawa lang naman ako ng bago. Diba? Gagawa lang naman ako ng bagong page. Can we watch Sas again in social media? Meron na po siyang For the Motherland page. For the Motherland channel. Actually, matagal na yung channel na yun eh. So, you can follow Sas. You can watch her dun sa YouTube channel niya. For the Motherland. After a long while, ay nag-content na siya dun ulit. Teka. Ayan. Papakita ko po yung page niya, no? Ayan yung page niya. Paano ba to? Ayan. I-follow nyo na po tong page ni Sas. Matagal na to kasi hindi lang siya nag-a-upload. Ayan. So, i-follow nyo na po yan kung hindi pa kayo naka-follow sa channel ni Sas. So, we can definitely, see her dyan at magla-live siya dyan. YT, yan. Oo. Sas Rogando Sasot. Yung banner niya For the Motherland. But yung channel is Sas Rogando Sasot. So, itatype nyo lang yung Sas Rogando Sasot. Makikita nyo na yung page niya. Nasa FB ang usapan sabi ni Chino. Totoo. Kaso, alam mo Chino, ramdam na ramdam ko naman yan. Ramdam na ramdam namin yan. Lalo na kaming mga bagong political content creator. Ramdam na ramdam namin na nililimit talaga yung engagement namin, nililimit yung yung mga nagre-re-upload ng mga content namin.
100% mas marami silang views at saka engagement kesa sa amin. Pero kami yung content creator, diba? Ayun, kayo ni Sas and Attorney Trixie, lagi inaabangan ko, sabi ni Marcebeni Velasco. Hello, Marvin Verino. Hello. Ayan. Kababayan ko, nasa SJDM. Ayan. Miss Joey, gagawa ba ulit si Sas ng FB account? Hindi ko pa alam. Hindi ko nga rin siya makontak kasi sa Messenger lang kami nag-uusap eh. Pakisabi kay Miss Sas, close ang kanyang comment section. Oo, figure out pa niya, pero I'm pretty sure ano yan. Ma-figure out niya yan soon. Gawa na rin ako ng X just in case. Oo. Meron akong X kaso hindi ako masyadong active dun eh. Ayan. So anyway, yun nga yung mga nakakaano, no? Yun yung it's getting really scary kasi bakit hindi nagsasalita? Bakit yung ano, no? When there are some rights that are being infringed, being violated, you expect your government to say something about it. Ang hirap na hindi mag-isip na walang kinalaman yung gobyerno tungkol dito. Because of what happened to SMNI, what happened to other pages, Maharlika, kay Doc Lorraine, pinagbubura sila sa Facebook eh. Si Maharlika, binura lang yung kanyang page na 1 million yung followers. Pero yung Maharlika Baljakera, nandyan pa rin. Yung kay Sas is different. Burado siya sa mukha ng Facebook. Ganyan. And, threaten talaga sila, kaya iniisa-isa na kayong dinidelete sa FB. Nakakaloka ang pag-silence. Correct. I just wonder, Miss Joey, anong masasabi ng mga militar? Marami pa namang followers si Sas na mga men in uniform. You know, I am as curious as you are, Ma'am Gigs. Kasi, alam nyo naman po, nakita natin nag-flex ang muscles ng military men natin. Noong nangyari dun sa pagkakadetain ni Doc Lorraine at saka ni Ka Eric. 'Di ba? Ako, sila talaga yung nakikita kong silver lining dito sa sitwasyon natin ngayon. Kagaya nga po ng mga napag-uusapan natin sa mga previous live ko. Ang men in uniform po natin, ang kanilang loyalty ay nasa bansa. Nasa konstitusyon. So therefore, you know, when push comes to shove, ang ipaprioritize nila ay bansa. Ganyan. So, umaasa tayo na magiging true sila sa kanilang mga pinangakuan, sa kanilang trabaho. Ganyan. Paano kaya tulad namin, Joey, na nag-share ng mga post ninyo? Ayun nga actually, kaming mga bagong content creator, nare-realize na namin yan feel na feel po namin yan Yung mga nag-e-engage sa page namin, at saka yung mga nag-share, ganyan. Nare-restrict sila. Hindi naman lahat, hindi lahat. Pero maraming nagsasabi sa amin na nag-screenshot, na parang, share ko yung post mo about this, ayan, restricted ako. 1 hour, 2 hours, ganyan. And, madaming ganon. So, yun. Sa YouTube na lang kayo, Ate Joey, tapos StreamYard or use a specific video conferencing software and streaming. Romere, baka ganon na nga gagawin namin. Ayan. Pag nakaluwag-luwag tayo, ay magsa-StreamYard na ako. Ayan. I support Laban Pinas, vloggers, and Happy New Year, sabi ni Ma'am Bernadette Susur. Ayan. So anyway, yun. May post si TP before mangyari tong mga bagay na to kay Sas. May post si TP by it is a phrase in Loyalty Pledge by Edward Kim Hubbard. Tama ba? Loyalty Pledge. Albert Kim Hubbard. Ayan. Diba? O, syempre, magagalit sa akin yung mga brothers and sisters ko sa apo kasi sabi ko Edward. Albert Kim Hubbard. Ayun. Nag-post si TP. Ayan, ano ka lang
ano ko lang to, I just want you to, to think about something. Sa RJ Nieto niya pala pinost. RJ Nieto. Nag-post siya kahapon. Sabi niya, the first high wind that comes along will blow you away and probably you will never know why. It is a phrase from the loyalty pledge of Albert Kim Hubbard. Ayan. Actually po, kasi ako po ay membro ng sorority, Alpha Phi Omega International Service Sorority Incorporated. Ayan. Yung kumpletong pangalan niya, Sorority and Fraternity Incorporated. But anyway, isa sa mga importanteng part ng indoctrination niyan is yung loyalty pledge. At itong part na to, the first high wind that comes along will blow you away and probably will never know why. When we are being indoctrinated by this loyalty pledge ng organization. Itong part na to, sinasabi sa amin is actually karma yan. Ganon. And RJ took that phrase from the loyalty pledge at pinost niya kahapon. So, sino yung pinapatungkulan niya ng karma? Sino yung pinapatungkulan ni TP ng karma? Kahapon. Tapos yung mga kamay ng mga brads at saka sis ko dyan na apo. Alam niyo yung part na yan eh, 'di ba? So, bakit kahapon nag-post si RJ about karma? And then today, SAS was erased in Facebook entirely. Ayan. Pakita ko lang yung post ni RJ. Ayan. So, alam naman natin na ang daming sinabi ni SAS tungkol kay TP in the past, especially nung ayaw siyang tantanan ni Putik PH. At kung maaalala ninyo, nag-live kami ni SAS deconstructing yung drunk live ni TP. 'Di ba? Ngayon, after nung live namin na yun, binura ni TP yung kanyang drunk live. Ayun. So, bakit? Kasi klaro na klaro na hindi masagot ni TP si SAS. Nung nag-live kami ni SAS at nung nag-react si SAS dun sa live ni TP, binaon talaga, nilibing talaga ni SAS si TP. 'Di ba? Nilibing niya talaga si TP. TP cannot go toe-to-toe against SAS. Kasi kapag nag-vlog si TP ngayon, katulad ng pag-vlog niya before, in order for us to really, in order for him to regain our respect sa kanya, kailangan niya sagutin lahat ng mga pinagsasabi ni SAS eh. 'Di ba? Like yung pagpapatakbo nila ng na-consultant ba siya ng communications na siya ba yung nagbibigay ng instruction kay Putik PH, yung mga ganong di ba? Si SAS recently na para bang yung pinaka mga huling post ni TP ni SAS was about TP asking him kung bakit siya may 100 kgs na dinala sa girl, anong dala mo? Bakit ka nagdala 100 kg? Ganyan.
So anyway, yun po. Nakakatakot yung lagay natin ngayon. At hindi mahirap isipin na may kinalaman dito ang administration, may kinalaman dito si TP. Bakit kayo ganyan? Bakit wala kayong respeto sa karapatan ng mga tao na magsalita? Bakit ganun? Hello, Madam Ellie. Hello, hello. Hi, Piping Dilat. Ayun. So, may part na medyo na I really paid attention to. Sabi ni Sa, safe naman daw siya sa China. Wala naman daw sa kanya doon. Pero natatakot siya dito sa Pilipinas. Wala katakot talaga yung sitwasyon natin dito. Tangina si Duterte nga, sinilence nila eh. 'Di ba? Pinatahimik nila yung gikan sa masa ni PRRD eh. Doc Lorraine was erased in Facebook. Maharlika's page was taken down. Sas was erased in Facebook. Paano pa yung kagaya ko? Diyos ko po. Maliit na boses lang naman ako dito sa Facebook. Kung kaya nilang burahin yung mga malalaking tao, edi mas lalo na tayong maliliit. 'Di ba? Sabi ni Kuya Noel, bakit di lumaban ng patas? Nakakagalit ginagawa nila sa mga Pilipino. Well, eto nga yung nakakaloka dito eh. Yung mga ginawa ng mga pink at yellows noong eleksyon ay akala natin sila na yung mapaniil, sila na yung ganyan-ganyan. Pero yung ginagawa ngayon yung sitwasyon natin ngayon, na dwarf yung mga pinagagagawa ng mga pinks and yellows before. Lumalakas ka, Joey DeVive, everyday, kaya please be safe. Yan. Hindi naman po ako matatakutin, Hindi po ako matatakutin. And kung ita-take down nila yung page, ano ba naman yung gumawa ulit ng bagong page, 'di ba? Diyos me. Ayun. Matagal na pong nanggigipit yung mga you have to understand, those pages who are, ako including me, kasi bago lang naman ako sa political content creation, ganyan. Actually, yung mga page ko po, are always demonetized. Ganyan. Demonetize po ang mga page ko. Hindi nila inaalaw talaga na kumita yung mga page ko. Ganyan. Sa Facebook, nakakailang Facebook page na kami dito, nakaka-4 na kami. Yung dalawa, kasama ko si Kuya Miko, meron akong Joie de Vive na page na sobrang daming restrictions pagkatapos ito. So, every time na gagawa ko ng page, demonetize talaga siya. Hindi nila inaalaw na mag-thrive. Obvious na obvious. If they can do it to, to people like me, hindi ako nadidishearten sa hindi nila pagmo-monetize. 'Di ba? Ayun. Yan lang ang meron sa Facebook ko, stars. Pero wala siyang monetization capability at all. Because I think they do not want to reward political content creators like myself, no? They do not want to reward yung platform na maka-reach ng audience, especially if it's not favorable to them. Ganon. After sagutin ni Sas, yung post ni TP, burado na siya, sabi ni Rick Loreno. Ako tingin ko, yung post ni TP na to, yung may post siya about karma, using the passage of Albert Kim Hubbard sa loyalty pledge. Galing ng loyalty pledge yan eh. The first high wind that comes along will blow you away and probably you will never know why. Karma yan eh, karma. RJ Nieto posted it yesterday and today, Sas is gone.
So, sino yung pinapatamaan mong karma, RJ? Makakarma. Sino yung pinapatamaan mo, thinking Pinoy, na makakarma? 'Di ba? Ayun. Di rin makapag-comment sa mga post ni TP, takot ba siya? Ayun lang. So, this is meant to be a very, very quick live. Thank you for joining me. And I'll try to, think of a way na magkaroon ng cross live here in YT. And, ako po, fully aware po ako na malapit na rin ako i-take down. Pero tingin ko naman, ako medyo malayo ako sa listahan eh. Kasi, ano ba naman yung page ko? Diyos ko po. Ang konti-konti lang ng followers ko. But I think talagang may nasasaktan. Ayan. So, wag po nating hayaan na pahinain nila yung boses natin. Magsama-sama tayo. Ipaalala natin sa ating mga leaders na responsibilidad nila na proteksyonan ang ating mga karapatan. Responsibilidad nila to ensure that we can actually participate in this democracy. At kapag wala silang ginagawa at wala silang sinasabi, ay hindi po iyon nakakatuwa. So, sama-sama po tayong magparamdam dito sa gobyerno na to at ipaalala sa kanila na kaya po kayo nandyan sa mga pinag-uupuan ninyo ay dahil po binigyan namin kayo ng karapatan. At siyang karapatan ninyo na maupo dyan, kami rin ang magsasabi kapag sumusobra na kayo at ayaw na namin sa inyo. So, makinig po kayo sa amin. Hindi kami dapat nakikiusap sa inyo. Kasi kami yung boss ninyo. Okay? Binabantayan po namin kayo. So, yun lamang po. See you next time and thank you for joining me this afternoon. Maging mapagmatsyag po tayo. Let us observe. Let us band together in order to make our voice louder. At para, alam niyo po yun, mapuwersa itong administrasyon na to na makinig sa taong bayan. Tang ina nyo. Ayun. Okay, sige po. Maraming salamat. Bye-bye.